Magandang araw mga kaibigan. Maraming nagtatanong, bakit daw nagbabago ang babae kapag dumating na ang menopause? Bakit daw may amoy? Bakit daw nagiging masungit at mainitin ang ulo? At posible pa ba talagang ma-inlove ng sobra ang magpartner kahit menopause na? Sa vlog na ito, bibigyan natin ng malinaw na sagot ang lahat ng iyan. Ipapaunawa ko sa inyo kung bakit nangyayari ang mga pagbabagong ito. At higit sa lahat, kung paano manatiling matamis at mas matibay ang pagmamahalan kahit nasa menopause stage na. Kaya siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil napakaraming aral ang mapupulot mo rito. Ano ang menopause? Ang menopause ay natural na yugto ng buhay ng babae kung saan humihinto na ang buwan ng regla. Karaniwang nangyayari ito mula edad 45 hanggang 55. Sa panahong ito, bumababa ang produksyon ng hormones tulad ng estrogen at progesterone. At dahil dito, maraming pagbabago ang nararanasan mula sa katawan, emosyon hanggang sa relasyon. Tandaan natin, ang menopause ay hindi sakit. Isa itong natural na bahagi ng pagiging babae. Isa sa mga karaniwang reklamo ay ang kakaibang amoy ng katawan o ng ari ng babae kapag menopause. Ano ba ang dahilan ito? Pagbabago ng hormones. Kapag bumaba ang estrogen, nag-iiba ang balanse ng pH sa balat at ari. Kaya mas madaling magkaroon ng amoy. Vaginal dryness. Dahil sa hormonal imbalance, natutuyo ang ari at nagiging mas prone sa irritation o infection na nagdudulot ng amoy. Labis na pagpapawis. Dahil sa hot flashes, biglang umiinit ang katawan at pinagpapawisan ng sobra. Kapag naiwan ng pawis sa damit o balat, nagdudulot ito ng body odor. Diet at metabolismo. Kapag mahilig sa bawang, sibuyas o alak, mas lumalakas ang amoy ng katawan, lalo na't bumabagal ang metabolism sa menopause. Bacterial growth. Kapag hindi balanse ang vaginal health, mas madaling dumami ang bakterya na nagiging sanhi ng amoy. Pero huwag mag-alala, natural po ito at may paraan para maiwasan. Regular na paliligo, paggamit ng cotton underwear, pagkain ng masustansya, at pag-inom ng maraming tubig. At kung sobra na ang amoy at may kasamang kakaibang discharge, mas mainam na magpatingin sa OB-GYN. Bakit nagiging masungit o mainitin ang ulo? Marami ring nagtatanong, bakit parang laging irritable o mainitin ang ulo ang babae kapag menopause? Hormonal imbalance. Ang pabago-bagong antas ng hormones ay nakakaapekto rin sa mood. Para bang roller coaster ang emosyon. Masaya ngayon, biglang lungkot mamaya. At maya-maya naman, mainit na naman ang ulo. Hot flashes at pawis. Nakakairita talaga ang biglaang init ng katawan kahit malamig ang paligid. Kaya minsan, maliit na bagay napapalaki. Problema sa pagtulog. Dahil sa hormonal changes, hirap magkatulog ng mahimbing at kapag kulang sa tulog, mas madaling uminit ang ulo. Pagbabago sa katawan. Minsan bumababa ang self-esteem ng babae dahil sa pagbabago ng katawan, kaya nagiging sensitive at madaling maapektuhan. Ang pagiging masungit sa menopause ay hindi dahil masama na ang ugali ng babae, kundi dahil dumadaan sila sa isang mabigat na yugto ng pagbabago. Kaya kung ikaw ang partner, imbis na sabayan ng init ng ulo, mas mainam na unawain, damayan at bigyan ng higit pang pagmamahal. Kaya sa ating mga nanay dyan, sa ating mga kababaihan, kapag kayo po ay dumadaan sa menopausal stage, ang bidyong ito ay ipapanood nyo sa inyong mister para matauhan siya. Hindi, joke lang po. Ngayon, paano naman mapapanatiling matamis at buhay ang pagmamahalan kahit menopause stage na?
Narito ang mga simpleng sikreto. Laging mag-communicate. Ang pagiging bukas at malambing sa isa't isa ay susi. Isang mahal kita araw-araw ay napakalaking bagay. Small gestures, big love, simpleng yakap, hawak kamay o pagising na may dalang kape, sapat na para maramdaman niyang espesyal siya. Keep the romance alive. Mag-date pa rin. Kahit simpleng labas o lakad-lakad, malaking bagay para sariwain ang inyong mga alaala ng ligawan. Physical intimacy. Baguhin ang pananaw sa intimacy. Hindi ito puro pisikal, kundi tungkol sa pagiging malambing, maunawain at sensitibo sa isa't isa. Palakasin din ang kumpiyansa niya. Lagi mo siyang purihin at iparamdam na siya pa rin ang pinakamahalagang babae sa buhay mo. Ito ang magbibigay sa kanya ng lakas sa panahon ng pagbabago. Mga kaibigan, ang menopause ay hindi katapusan ng saya o pagmamahalan. Ito ay bagong simula ng mas malalim na relasyon. Oo, may mga pagbabagong darating. May amoy, may mainit na ulo at may mood swings. Pero, tandaan, ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa pisikal na anyo o hormones. Ang tunay na pag-ibig ay nasa respeto, pangunawa at commitment. Kaya kung dumadaan ang partner mo sa menopause, ngayon, higit kailanman niya kailangan ang iyong pag-aaruga at malasakit. At sa mga kababaihan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang menopause ay patunay lamang na kayo ay dumadaan sa isang bagong yugto ng buhay. At sa yugtong ito, mas lalo pang makikita ang tunay na halaga nyo sa inyong pamilya at sa inyong partner. At ngayon mga kaibigan, gusto ko rin kayong tanungin lalo na sa ating mga kababaihan na dumadaan mismo sa menopause. Ano ang mga pagbabago o ugali na napansin nyo sa inyong sarili? Mas naging mainitin ba ang ulo ninyo? Mas naging sensitive ba kayo? O napansin ba ng inyong pamilya ang pagbabago sa inyong mood o katawan? I-share ninyo ang inyong karanasan sa comment section dahil sa susunod nating video, pipiliin ko ang mga tanong at experiences ninyo at bibigyan ko ng malinaw na sagot at payo. Gusto kong makatulong lalo na sa mga nahihirapan kontrolin ang kanilang emosyon at ugali sa panahong ito. Kaya sa ating mga misis dyan o dumaraan sa ganitong stage, huwag nang mag-alala. Kailangan din panatilihin ang pagiging malinis sa katawan, maligo araw-araw para tuloy pa din ang ligaya. At para din sa mga mister natin dyan, imbis na mawalan ng gana kay misis, lalo na sa pabago-bagong mood nito, unawain at iparamdam na mahal nyo pa rin ang isa't isa para buo at masayang pamilya. Kung nakatulong sa iyo ang video o vlog na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng iyong karanasan at i-share sa mga kakilala mong dumadaan sa menopause para matulungan din sila. At syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang health tips at inspirasyon. Tandaan, ang menopause ay hindi wakas, kundi bagong simula ng mas matibay, mas totoo at mas walang hanggang pagmamahalan.